Dennis, nakita ko yung video kanina tungkol sa mga palay na bagsak na. Wala namang papakinabangan doon sa mga palay na yon na Dennis? Wala na kabayan dahil dapang-dapa na at nalubog na sa putik. Pero ibang magsasaka ay umaasa pa na baka makakabangon pa dahil o tatayo pa yung kanilang mga pala at kahit papano ay may mapapakinabangan kahit kakonti. Kabayan, malayo ang bagyong Hiner dito sa Occidental Mindoro pero ang nagpapaulan dito yung habagat na pinalalakas itong si bagyong Hiner katulad sa sumandaling ito na napakalakas ng buhos ng ulan. Lumawak pa ang pinsala sa protection dike sa Mamburao, Occidental Mindoro na unti-unting pinaguho ng magkakasunod na bagyo. Nangangamba si Mang Olo na baka tuluyan ang gumuho ang kasa ng kanyang mga isda. Dapat po ito may paggawa po agad sa lalong madaling panahon dahil po nang masisira po itong aming kasa. Bumigay na rin ang bahagi ng seawall sa Barangay 7 na katatayo lang nung isang taon bilang protection sa mga bahay. Marami pa tayong haharaping panahon ng mga darating na bagyuhan kaya sa lalong madaling panahon ay siguro po ilalapit namin sa ahensya ng gobyerno, sa DPWH upang may saayos po ulit at may protekta po ulit sa aming mga kabarangay. Bukod sa mga dike, pinaka-naapektuhan ang malawak na palayan. Isa lamang si Emilio sa mahigit 1,000 magsasaka na nawasak ang tanim na palay. Ito lang yung kailangan kong para sa aking mga anak, mga bayarin. Tapos ito pangyari sa akin. Kaya hindi ko sukat akalain na ng ganito. Pero pagsubok lang to. Nasa 77 milyong piso na ang halaga ng pinsala ng baha sa mga palayan sa Occidental Mindoro. Sa paghupa ng baha sa ilang lugar, matinding putik naman ang iniwan nito. Sa barangay San Agustin sa San Jose, Occidental Mindoro, hindi malaman ni Melinda kung papaano tatapusin ang paglilinis sa putik sa loob at labas ng kanyang bahay. Delikado na po yun, sir, kasi una, pagkain, tapos hanap buhay namin, palay. Sanay na po kami pero nahirap talaga pag gantong panahon dito. Aminado naman si Governor Eduardo Gadiano na isa sa ugat ng problema sa baha ay ang mga mababaw ng ilog kaya sinisimulan na nila ang pagpapalalim nito. Mga ilog natin ay heavily silted na. Tapos may mga ilog siya, bandang ibaba, kalagitnaan, medyo kumipot dahil may mga settlers, ganyan. Yung iba nasakop na ng palayan, nasakop ng palaisdaan, kaya lumit ng lumit, eh malaki siya. Pagbaba ng tubig, biglang sakal, aapaw talaga siya dun sa kabayanan. May dredging pero isang ilog pa lang. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, nailigtas ang 8 sakay ng motor bangka na lumubog sa barangay Maribago. Kasama sa nailigtas ang kapitan ng motor bangka. Ang ilan sa mga pasahero ay tumalon sa dagat at lumangoy patungo sa Pampang. Sa investigasyon, nakaranas ng engine trouble ang motor bangka bago hampasin ng malalaking alon dulot ng habagat. Galing sa Kaubian Island ang sasakyang pandagat at patungo sana sa barangay Suba, Basbas. Okay, gunit lang, ayaw nyo buhi. Nasagip naman ang mga rescue team at bumbero ang isang bata na nalulunod habang naliligo sa sapa sa barangay Dumlog sa Toledo City, Cebu. Okay, ayaw buhi. Bigla umanong lumaki ang tubig sa sapa. Nasa maayos ng kondisyon ang bata. Kabayan, kanina ay nagkaroon na ng mga paghupa sa baha sa iba't ibang lugar dito sa Occidental Mindoro, partikular doon sa bayan ng Jose na pinakamatinding tinamaan ng pagbaha. At nagsimula na rin magsiuwian ang mga lumikas na pamilya. Pero dahil sa malakas na laman ng buhos ng ulan, ay nakaalerto ang mga otoridad dahil posibleng magkaroon muli ng pagbaha. Dito nga sa Lumintao River kung saan kami narito ay malakas na naman yung agos ng tubig dito sa ilog, Kabayan. Dennis, yung mga magsasaka na nasira ang kanilang palayan, wala na, tatanggapin na lang nila ang kanilang kapalaran. Dahil wala ba bang pangako ang ating pamahalaan tungkol sa mga nasirang palayan? Kabayan, yung ibang mga palay ay maswerte kung naka-insured o may insurance yung kanila mga palay mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Pero yung iba aminado na walang insurance yung kanila mga palay. Kabayan, kung hindi ako nagkakamali, kapag may insurance yung kanila mga pananim na palay ay nasa
5,000 piso yung matatanggap na ayuda. Pero sa ngayon, ang ipamimigay pa lamang na tulong ay mga pagkain, mga relief goods sa kabayan. Pero bukod sa mga mangingisda bukod sa mga magsasaka ay apektado rin ang mga mangingisda dahil ilang araw na silang hindi nakakapalaot, nakakapangisda kabayan. Live mula sa Occidental Mindoro, Dennis Dato. Maraming salamat.